ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. Tayo po ay sabayang napapanood sa Sky Cable Channel 224, sa TV Plus boxes at on free-to-air TV. Hi, I'm Dante Jimenez, Chairman of the Presidential Anti-Corruption Commission, or PACC. I have a TV program here on Radio Bandido every 3 to 4 p.m. Saturday, and watch my show on Sky Cable 224, TV boxes, and free-to-air. Mula sa northern part ng Metro Manila, ako po si Jimmy Wasay nagulat para sa DZRJ 810, ang Radyo Bandido, at mapapakinggan, mapapanood sa Sky Cable 224, TV Flash Boxes, and free-to-air. Hi, ako po si Felix Tambongko na nag-aanyaya sa inyo. Samahan niyo kami sa tuwing araw ng Sabado sa programang The Observer at ang Pusong Minero. Ang programang tumatalakay sa mga balitang pangkongreso, consumer at ang responsableng minero. Samahan niyo po kami sa tuwing araw ng Sabado alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. Dito pa rin sa DZRJ 810, ang Radyo Bandido. At mapapanood niyo rin sa Sky Cable 224, TV Plus Boxes on free-to-air. Maraming salamat po. Ito po si Arnel Doria. Samahan niyo po ako tuwing Sabado ng umaga alas 8 hanggang alas 9 dito po sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido, at live din po tayo sa Sky Cable Channel 224, sa TV Plus Boxes at on free-to-air. Ito po ang ating good trip, ang lingguhang biyahe po natin sa mundo ng travel, transportation, road safety at mga environmental issues. Hello Philippines, hello universe. This is your Kikay host and love advocate, Marlene Krag, for RPM Revolutions per Minute, accelerating your... Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapi, si Percy Lapi, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapi, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Dito sa DZRJ 810 AM. Magandang umaga. Congratulations. Tagahara mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, pinamukha ko yung si Percy, magaling talaga. Kaya talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa paghirap. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasaluhin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah!
Percy Lapid Fire! 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 Percy! Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Pagsapit po yan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At sa gabi po naman ay alas 10 hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ang Radyo Bandido. Siyempre po, tayo ay muling tatalakay ng mga paksa na ating pong pag-uusapan ngayong gabi. Tayo po'y sabayang napapanood sa Channel 224 ng Sky Cable. At ganun din po naman sa mga gumagamit ng digital boxes at TV Plus. Samantala sa mga nasa ibayong dagat na mga kababayan natin, tayo po'y nasusubaybayan sa live streaming natin sa Facebook. At sa mga nanonood po sa kanilang live streaming o sa ating live streaming, sa gawing kanan meron pong chat room. Maaaring itype ang inyong mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Meron din po tayong mga linya ng telepono dito po sa ating impilan at mga text line kung saan maring ipadala rin ang inyong mga reaksyon. Makakasama natin hanggang sa kabuuan ng ating pagtatanghal ang ating pong Technical Director si Braille. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Gaya po ng alam nyo na mga kaibigan, nahatulan po yung magkapatid na Dato Unsay Andal Jr. at yung kanyang kapatid na si Saldi Ampatuan, magkapatid na Ampatuan, kasama ang iba pa, convicted po sa kasong multiple murder. Ito ho'y kaugnay noong Maguindanao Massacre noong 2019 ba 2009 ba nangyari yun? 2009 dahil almost 10 years po inabot yan bago nakapaglabas ng hatol ang mababang hukuman. Ganun pa man mga kaibigan, para sa inyong lingkod, ito po'y hindi pa tapos ang laban. Sapagkat meron pa silang pagkakataon na makapaghain ng bukod sa motion for reconsideration. Ewan ko kung papayagan yon. Meron hong pagkakataon silang maiapila yung kanilang kaso sa Korte Suprema. Alam naman ninyo, sa Korte Suprema, ang tatalakayin dyan kapag yung kasong yan ay idinulog sa kanila sa Supreme Court. Titignan kung naging tama ang desisyon at hatol. Dito may mga napalaya rin At meron pang mga hindi na kasamang malitis at large sila.
hanggang hindi ho sila lumulutang mga kaibigan ay yung kaso nila ay mananatili. Kailangang maiharap sila sa hukuman at malitis din sa kasong isinampa laban sa kanila. Ito ho namang yung mga naabsuelto. Sabi ko sa inyo, di ba, nung huling broadcast natin, hindi pa lumalabas yung desisyon na yan, merong mga maabsuelto dyan. At ang dahilan sa pagkakaabsuelto sa kanila, alam nyo na rin, reasonable doubt. Yan yung malimit nating pinag-uusapan. Kaya yung pong mga naghihinagpis kung bakit hindi napasama yung mga inabsuelto, ba't hindi sila nahatulan, sa halip sila'y naabsuelto, meron po kasing batas. Yung pong reasonable doubt na ginagamit po yung sa paghatol ng mga hukom. Di ba yun ang sinabi, dahil po sa reasonable doubt sila'y inabsuelto. Yun ang word, exact word. Karamihan do mga pulis. Pero hindi naman hindi ko mo sila'y inabsuelto. Wala silang kasalanan. Ganap na wala silang kasalanan. In fact, may mga nagturo sa kanila. Kaya lang, hindi yata matukoy kung nandoon sila sa kinaganapan ng krimen o nung maganap ang krimen, nandoon sila sa lugar at kasama sila sa mga kumatay. Lintik ho yung pangyayaring yan, mga kaibigan Sa buong mundo, yan lang yan Sipin ninyo, 32 mamamahayag po ang napatay dyan. Napawang wala ang kasalanan lang, nag-cover sila. Sinamahan nila yung pong pamilya nitong si Toto Mangudadato. Ibig sabihin, ang punot dulo po nito ay politika. Akalain mo yung mga halimaw na ampatuan, pati sila pinatay. Ano kasalanan nila? Mga taong walang kasalanan ang pinapatay ng mga hayop na yan. At ang sabi nga po natin, hindi pa ho tapos ang laban. Baka akala ninyo kung muna hatulan na ho yung mga yan, tapos na. Kasi wala na kasi siguro kung iyang kasong yan mababaliktad o hindi. Pag yan ay idinulog na sa Korte Suprema. Siyempre, maraming pera yan. At saka karapatan nila yun under the law. Yun ang proseso mga kaibigan Meron silang pagkakataong maiapila ang kaso. Ang tanong, gaano katagal tatagal yan? Kung ito 10 taon, hindi natin alam kung gaano katagal. Saka-sakaling maidulog yung kasong yan o maiakyat yan sa Korte Suprema. At alam mo ninyo, dahil dyan sa nangyaring desisyon na yan, marami ang humanga doon sa hukom. Pero ang nakakatawa, nabalik na raw ang tiwala sa judiciary. Tingnan ninyo mga idiot, Kasi ngayon mga idiot na tao. Sabi nga ni Professor Tibayan. Ang daming idiot ngayon. At yan naman hindi akusasyon o paratang.
Yan po'y nakapaloob dun sa binasa natin kamakailan, di ba? Nilabas na resulta ng ginawang pag-aaral. Miyembro tayo dun. Sa buong mundo. 73 yata yun na mga bansa. At dito, pinakamahihina ulo ng mga estudyante. Paano? Ba't hindi hihina ulo niyan? Hindi namang ano yan, talagang nag-aaral yan. Babayad lang yung mga yun. Yung mga eskwela, tanggap lang ng tanggap ng bayad eh. Basta may pambayad ka, pasado ka. Ngayon ho kasi ang publiko naging uto-uto. Paano? May mga kasalanan din ng botante, hindi ho ba? Pero tingnan ninyo, bakit naging mangmang sa issue ang mga tao, pati sa paghanga? Katulad nitong sinasabing ito sa paghatol nitong judge. Ano ba pangalan ng judge? Nakalimutan ko eh. Ito, hinahanap ko yung pangalan ng babaeng hukom na humatol po dito sa Maguindanao, sa mga mga salarin dito po sa Maguindanao Massacre. Alam mo ninyo, ang hindi ko sinasang-ayunan kasi dito, yung public reaction kasi dinidisenyo ng mga tanga rin yung nasa media eh. Kung mo na desisyonan ho ng pabor doon sa mga biktima at tayo naman, yun din ang gusto natin, di ba mangyari sapagkat talaga namang yan yung mga gumawa. Pero mga kaibigan, para sabihin ho natin, mag-conduct ng survey, leading yung question nila eh. Naibalik na mo ba tiwala sa judiciary? Nagkaroon lang ng tamang desisyon yung isang hukom, nabalik na raw yung yung tiwala sa judiciary. Para sa akin, umaasa tayo na meron pang katarungan kapag kami ganyan. Pero para masabi mo na naibalik ang tiwala ng publiko, kayo na lang. Isa lang ito sa mga sa napakaraming baluktot na desisyon. Isa lang ito sa matuwid na pasya ng hukom. Itong pagkaka-desisyon dito sa Maguindanao Massacre. Kaya ngayon, yung mga politiko, pag may nagawang konti, na bahagi naman ng trabaho nila, hindi natin sinasabing hindi dapat hangaan. Hinahangaan mo, siyempre. Kasi bibihira na yung tumutupad ng kanilang trabaho ngayon. Yung paghanga, hindi natin inaalis yun. Ano ho ang tinututulan natin at hindi natin sinasang-ayunan? Yung baliw na paghanga. Yung siraulong paghanga. Kaya yung mga politiko, puro manluloko ngayon. Mas marami ang manluloko eh. Bakit? Gagawa ng isang paraan para mapahanga ang publiko. Tapos, ano na yun? The end na. Diba? Sa ibang araw siya magwawalang hiya ulit. Ganun lang yan eh. Ito naman, pag nakitang may magandang nagawa, ba ang galing nga niya, pwede ng presidente? Mga gago. Pagpaumanhin ninyo ha. Pero hindi ko na matiis ang kagaguhan eh. Pasensya na ho kayo. Bakit ho nagkaganyan?
Kasi doon ka nakatingin sa isang magandang ginawa. Yung mga pira-piraso, maliliit na bagay. Saan ka dapat tumingin? Sa track record. Halimbawa, mandurugas. Ang isang politiko, alam niyo ng mandurugas. Pagkatapos may isang nagawang maganda. Natakba na lahat yung yung sumobra na ang paghanga, pwede na raw presidente. Utot niyo. Hindi muna kasi bantayang mabuti. Hindi masamang humanga. Pumure, okay yun, walang problema ron. Pero yung tatapusin mo na ang usapan, sasabihin mo ano na yan, for president na yan. Ang dami agad kakampanya, lalo sa social media. Dami magkakapera ngayon. Yung mga troll. Yan, bakit nangyari yan? Kasi ang publiko hindi tumitingin sa track record. Tingnan mo yung mga nakaraan niya. Compare rin sa nakaraan niya napakalaki na ng nagawa niya. At hindi rin minamasama ng programang ito ng isang masamang tao, isang masamang politiko. Bigyan ng pagkakataon kung gusto niya magbago, okay yun, mas okay yun, di ba? Pero sa publiko, yung siraulong paghanga, baliw na paghanga, mga kaibigan, para sabihin mong, ito si ganito, gumawa ng ganon, inalis yung ganon, presidente na. Totoo, wala pa nga nagawa Pinatupad niya lang yung dapat niyang ipatupad. At pag-uusapan din po natin yung impeachment. Na-impeach si Donald Trump. Dahil majority po ng House of Representatives sa Estados Unidos, nabibilang sa Partido Democrats. Tawag naman ng iba, Demonyocrats daw yan. Majority pala ron Democrats. Kaya na-impeach si Trump. Ang ibig sabihin ng impeach, ang katumbaso niyan na-indict. Indicted siya. Kasi yung Congress, yung Kamara nila doon sa Amerika, at wala din dito kasi yung mga proseso dito, kinopya lang naman lahat sa Amerika yan Pati yung impeachment dito, kaya hindi na bago yung impeachment para hindi natin maintindihan. Yung sinasabi natin basahin lang ninyo. Kung hindi ninyo inabot yung impeachment labang kay Erap, balikan ninyo. Nasa record naman yan, nasa Google yan. Halos magkatulad yan, halos yung pong impeachment court at yung proseso sa impeachment. Yung impeachment, hindi criminal trial yan. Kasi ang uupong impeachment court dyan, yung Senado. Hindi ko lang alam kung kapareho sa nangyari dito nung umupong impeachment court, yung pong mga senador. Naging co-chairman yung pong Chief Justice of the Supreme Court. Hindi ho natin alam o masabi kung ganun din ang proseso sa Amerika. Pero just the same, similar ho yun mga kaibigan, dahil yung ating pong mga proseso dito sa saligang batas, lahat yung pattern after the American Constitution, mga kapanalig ni Trump.
mga sumusuporta sa kanya. Ang sinasabi ho nila, kuwan ho, makatutulong pa kay Trump sa kanyang re-election bid. Yan pong pagkaka-impeach sa kanya. Ganun yung sinasabi ko dito, di ba? Nakatulong din yung pagmumura, panlalait, pambabastos kay Vice President Leni Robredo. Yun yung sinasabi natin kasi merong ng mga negatibong paninira na makakasira at may makakatulong. Kung sa palagay ninyo, paninira. Pero yung impeachment, proseso yun. Batas din po yun. Kasi yun ang isa sa paraan para ang isang namumuno, katulad ng presidente, dito sa atin, ay pati yung mga humahawak ng constitutional office, yan, pwede ring matanggal yan sa pamamagitan ng impeachment. Gaya dun sa presidente. Ngayon, nasa batas kasi yun. Ang presidente, halimbawa, kapag ka namatay, ang papalit sa kanya yung vice president o kaya nagkasakit, may malubhang sakit, hindi na siya makapagpapangsyon. Kuwan ho, ang papalit vice president. Pwede rin hong ang presidente mapalitan kapag siya ay napatalsik sa pwesto. Nasa batas yun. Ngayon, yung pagpapatalsik sa kanya sa pwesto, hindi ho people power. Kaya sinasabi ko sa inyo ang kaibahan ng revolutionary government na idineklara ni Ginang Cory Aquino dito sa sinasabi ngayon ng mga ewan ko kung sino pinagmumulan yan. Ano raw, revolutionary government daw. Hindi ho ba? Yun ang malaking pagkakaiba. Bueno, bago tayo magpatuloy, kailangan nating ihatid ang ilang mahalagang mensahe mula po sa ating himpilan. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang ng ilang saglit. Ito po si Percy Lapid sa palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ang Radyo Bandido. Tayo po ay sabayang napapanood sa Sky Cable Channel 224, sa TV Plus boxes at on free-to-air TV. Hi, I'm Dante Jimenez, Chairman of the Presidential Anti-Corruption Commission, or PACC. I have a TV program here on Radyo Bandido every 3 to 4 p.m. Saturday, and watch my show on Sky Cable 224, TV boxes, and free-to-air. Mula sa northern part ng Metro Manila, ako po si Jimmy Mose nagulat para sa DZRJ 810, ang Radyo Bandido at mapapakinggan, mapapanood sa Sky Cable 224, TV Flash Boxes, and free-to-air. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Ito nga ho, yung Maguindanao Massacre, ano ho. Nakapaglabas na ng hatol ang mababang hukuman
at convicted ang mga ilang tao dyan sa pangunguna nitong itong magkapatid na ampatuan, si Andal Jr. o kilala sa tawag na Datu Unsay, at yung Saldi. Yung Saldi naman, ito dating mayor, di ba? Yung isa, yung Unsay. Tapos yung Saldi ang patuan, ARMM governor yan eh. Ngayon, bagamat na ilabas na nga po ang desisyon at nahatulan sila kasama ang ilan pa, hindi pa ho tapos yan. Ganap na tapos. Kumbaga, hindi pa tayo nakatitiyak kung ano mangyayari. Kapag ka, yan pong kaso ay iniakyat sa Korte Suprema para iapila, mga kaibigan. At yung pag-apila nila, yun ay karapatan ng kahit sinong akusado sa ilalim ng batas. Yan yung kasama yan doon sa equal protection of the law. Kahit sino, kahit na ikaw karumal-dumal ang ginawa mong kasalanan, mga kaibigan, kamukha nito, entitled ka ron sa proseso ng batas na maiapila mo yung kaso sa Korte Suprema. Ngayon, doon naman kasi hindi tayo nakakatiyak Ang dahilan para kung bakit iaapila mo yung kaso sa Korte Suprema, hindi para sila ang umusig dito ulit sa mga suspect, kundi liliwanagin ng Korte Suprema kung tama yung ibinabanghatol ng mababang hukuman at tama yung pagkakapataw ng sintensya at parusa doon sa mga akusado. Ngayon, matagal yan. Di ba? Tatagal yung kaso na yan. At hindi mo nalalaman kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Kasama sa mga pwedeng maging desisyon dyan, katigan o mabaliktad yung kaso. Pag nabaliktad dyan, lilitaw, absuelto yung mga yan. Di ba? Ngayon, pwede rin yung parusa sa kanila, pwedeng mapababa o mapataas. Pero useless nang pataasin mo kaso. Minsan, yun nga sinasabi natin bakit humahatol ng sobra-sobra sa pwedeng mabuhay ang tao sa mundong ito? Halimbawa, kung ilan yung pinatay mo, ganun din yung counts. Halimbawa, ang murder 2 counts, 3 counts of murder, kasi 3 pinatay, o pataas, bakit kapag ka nahahatulan, napatunayang nagkasala, bakit pinapataw pa kung ilan yung kinatay nila, mga kaibigan, ganun din karami yung life sentence. Halimbawa, tatlo yung pinatay, 3 life sentence din. Yung impossible na pero wala tayong magagawa, yun ang batas pero hindi realistic, hindi ba? Yun, mapupunan ninyo yun. Baliwala na yun Mabubuhay ba ng 100 taon yung mga hayop na yan? Di ba? Baka nga hindi tayo nakakatiyak kapag ka di kukulong na yan. Doon kung saan sila ikukumit, hindi binanggit Kung sila ikukulong sa Muntinlupa, kasi may mga national penitentiary tayo. Nasakop ng Bureau of Corrections. Meron tayo sa Palawan yung Iwahig. Di ba? Penal colony. Marami yan. Hindi kasi nabanggit kung saan sila ikukumit. Ang nabanggit lang doon yung mga inabsuelto, palayain agad. Hindi ba? Immediate ang kanilang release, ang paglaya nila. Ngayon mga kaibigan, hindi mo nga alam pagka dinulog yan kung hanggang kailan matatapos yung kaso.
Isipin ninyo gaano karami yung dokumento dyan na pag-aaralan ng Korte Suprema. Hindi ba? Kamukat-mukat mo, may mga, halimbawa, dinulog na yung kasong yan sa Korte Suprema, yung mga maestrado na kaupo, pwedeng yung iba ron maiwanan na nila yung kasong yan sa dami ng dokumento na kanilang babasahin Ilang pahina ba yung desisyon? O pagkatapos yung mga pinresintang ebidensya, yung lahat ng teksto na yun, mga kaibigan, babasahin nila lahat yun, obligado yung mga maestrado ng Korte Suprema. Hindi mo alam, baka pagdating ng araw, patay na rin yung pamilya ng mga biktima. Di ba? Pagkatapos, pagpatay na yung marami dyan, tsaka lalabas ang desisyon, binabaliktad yung yung kaso. Yun ang mahirap dito sa kasong ito, mga kaibigan. Kasi napakarami. Ngayon, doon naman sa mga naabsuelto, wala kang magagawa ron, hindi mo pwedeng kundinahin yung judge doon. Doon sa mga inabsuelto. Gaya sa mga nakaraan nating palatuntunan, mga briefly, nababanggit natin yan, hindi ho ba, doon sa mga palagian sumusubaybay sa atin. Yung ginamit na basihan ng hukom sa pag-absuelto sa kanila, beyond reasonable doubt ang paghatol kasi na naaayon sa batas. At ang sabi dun sa desisyon, sila'y pinalalaya beyond reasonable doubt ang dahilan. Ano ibig sabihin nun? Yun hong hatol kasi nga, ang hukom, ang mandato niya sa paghatol, kailangan hahatol ka sa isang akusado, ikukumbik mo yung akusado beyond reasonable doubt ang conviction dapat. Mga kaibigan, ano ibig sabihin nun? Ulitin lang natin to, nabanggit na natin sa ibang pagkakataon nito. Ibig sabihin nun, nung beyond reasonable doubt, yung kahit na kaunti o maliit na pagdududa na yung akusado ay totoong nagkasala, walang duda, mga kaibigan. Pwede mong hatulan yun. Pero kapag merong pagdududa na itong akusado ay nagkasala, absuelto yun. Obligado yung hukom na i-absuelto siya. Ngayon, paano nagkakaroon ng tinatawag na reasonable doubt o pagdududa, makatwirang pagdududa, mga kaibigan? Kapag halimbawa, katulad dito sa mga testigo na ipinresenta, pati mga ebidensya na ipinresenta laban sa kanila, itong mga akusado dyan sa Maguindanao Massacre. Hindi maliwanag. Halimbawa, ang testigo, hindi nila masabi kung yung tao nandun sa crime scene, nag-participate doon sa kwan. Siyempre, pag sinabi mong yung akusado nag-participate yan, kaya tinuro namin yan ano pinagbasihan mo sa pagturo? Nakita mo. Kung maraming testigo, dapat yung may corroboration yung mga testigo. Di ba? Parang iisa ang kanilang tumutugma, ang kanilang testimonya na yung mga taong ito, kitang-kita namin nung barili nila. Patutunayan pa rin yun. Hindi yung basta
nasa husgado, sasabihin mo, nakita ko eh. Hindi ganon. Kahit na sinabi mo, nakita mo, patutunayan mong nakita mo nga. Oh, hindi ba? Dito, hindi na-establish eh. Yung pong participation nitong mga pinawalang sala ng hukom, mga kaibigan. Pero yung iba, talagang matibay ang ebidensya, kaya sila hinatulan, lalo ito magkapatid. Hindi ba? Ngayon, hindi naman komo sila ay naabsuelto beyond reasonable doubt, o naabsuelto dahil sa reasonable doubt, mga kaibigan, wala na talaga silang kasalanan. Pwede na sila may kasalanan. Kaya lang, hindi na-establish yung kanilang krimen. Mga kaibigan, hindi yun napatunayan sa paglilitis sa kanila sa pamamagitan ng mga dokumentary at saka mga physical evidence at saka yung testimony ng mga witness. Pero hindi nangangahulugang talagang hindi sila nagkasala. Nagkaroon lang ng pagdududa doon sa mga ebidensya laban sa kanila at saka sa mga testigo, sa sinabi ng testigo. Mga kaibigan, hindi ko na-absuelto sila, wala nga silang participation. Posible, nagkaroon sila ng participation. Kaya yun, pwede rin i-apila yun sa Korte Suprema kaso, kinondisyonan nitong mga nagyayabang na abogado, yan ang hirap dito sa atin Yung mga abogado, kanya-kanya ng mga pinagsasasabi para maging bida sila sa publiko. Lalo si Harry Roque, di ba bumitaw na si Harry Roque dyan? Mga kaibigan, nung una pa lang at napabalita nga, masama. Mukhang nagkaarigluhan, mukhang nagapang. Ngayon, ang sinasabi, pwedeng doon sa apila sa Korte Suprema, pwedeng habulin yun yung mga inabsuelto. Kaya lang, yun, anong tawag dito? Magpipresenta ka ng mga katibayan, panibago. Kung hindi mo na-establish ang mga katibayan doon sa lower court, kaya sila na-absuelto, pwede mong gawin yun sa Korte Suprema. Hindi ba? Para mabago yung desisyon. Pwedeng ganun Napalaya na sila. Yung mga na-absuelto rito. Kaya nga, sabi ko sa inyo, pag ang dami pang pwedeng mangyari dyan At saka unang-una dyan, tatagal pa yan. Mga kaibigan. Hindi ba? Pag-aaralan ng Korte Suprema yun. Lahat yun. Kung tama yung pagkaka-absuelto ng hukom, base sa reasonable doubt, o kulang yung ginawang paghatol, o sobra, ganon. Ganon yan O kaya ay totally babalik ta rin. Sasabihin na, kung sabihin ng Korte Suprema, merong rito kulang dito may depekto dun sa mga ebidensya pwede silang i-absuelto ng Korte Suprema. Halimbawa nga, sinasabi ko sa inyo, di ba, yung kay Lito Lapid, di ba, pinabuhay ng Korte Suprema. Sapagkat doon naman, sa desisyon ng Sandigan Bayan, very obvious, glaring na talagang sinadya ng Sandigan Bayad na i-absuelto si Lito Lapid. Ang ginamit naman
na ano raw siya, na deprive, na pagkaitan ng kanyang karapatan sa ilalim ng batas na kung tawagin ay right to speedy trial. Di ba? Meron silang terminong ginagamit na naimbento nila, yung delay, ano yun? Mga kaibigan, na-delay. Kaya nilabag mo yung karapatan, nalalabag ang karapatan ng akusado sa ilalim ng tinatawag na right to speedy trial, mga kaibigan. Katulad nun, idinulog sa Korte Suprema yun. Kaya, ang sabi ng Korte Suprema, mali. Hindi totoong nagkaroon ng inordinate delay. Kaya, kailangan litisin ninyo si Lito Lapid. Ganon din yun. Similar yung mga yan, mga kaibigan. Katulad yung kay Bong Revilla. Di ba, sabi ko, dapat magkaroon ng ruling ang Korte Suprema dyan. Bakit to? Kasi, baliwala na yung kasong plunder. Kapag hindi niliwanag ng Korte Suprema yung pagkakaabsuelto nila ng Sandigan Bayan kay Bong Revilla, katulad din kay Lito Lapid. Bakit to? Kasi sa batas ng plunder, ang description yan, pwede lang magawa yung krimen na yan sa pamamagitan ng conspiracy, sa buwatan. Mga kaibigan, ang liwanag din ng katarantaduang nangyari sa pagkakaabsuelto ng Sandigan Bayan kay Bong Revilla. Bakit? Kasi yung dalawang kasapakat niya, yung co-accused niya, yung dalawang kasabwat niya, nahatulan mga kaibigan. Paano nahatulan yun? Sino kasabwat nun? Kung hindi kasabwat si Bong Revilla ron. Makita na ninyo, mababaliwala yung batas, kaya nangangailangan ng pagliliwanag ng Korte Suprema yung desisyon ng Sandigan Bayan sa pagkakaabsuelto nila kay Bong Revilla. Mga kaibigan, katulad din itong sinasabi natin dito sa Maguindanao Massacre. Yun ang trabaho ng Korte Suprema. Pero nangangailangan nito ng talagang pagliliwanag ng Korte Suprema yung kaso na plunder ni Bong Revilla. Bakit to? Kasi masama ang kalagayan ng batas Isipin ninyo yung plunder law, special law yan Sadyang nilikha yan, idinagdag yan. Yung batas na yan sapagkat lumalala na ang kahayupan at katiwalian sa pamahalaan. Hindi na milyonan ang ninanakaw dito. Bilyona na. Kaya nilikha yung batas na yan para yung pong katiwalian masugpo. At yung batas na yan ay magsilbing deterrent sa mga posibleng mandarambong sa pera ng taong bayan. Isipin ninyo, pinaghirapan yung batas na yan. Ginastusan yan. Pagkatapos dahil sa desisyong baluktot ng Sandigan Bayan, mababaliwala yung batas. Ang gulo na nung kasong plunder. Mga kaibigan, katunayang hindi katiwa-tiwala ang desisyon ng Sandigan Bayan, yun nangyari kay Lito Lapid. Binaliktad ng Korte Suprema yung pagkakaabsuelto sa kanya ng Sandigan Bayan. Ang sabi pa nga ng Korte Suprema, sa panig ng Sandigan Bayan Justices, nagkaroon ng
abuse of authority. Ha? Mga kaibigan, discretion, inabuso ng mga maestrado ang kanilang kapangyarihan sa pag-absuelto kay Lito Lapid. Yun ang sabi ng Korte Suprema. Hindi tayo may sabi nun. Paano mo ngayong babaliwalain itong kaso ni Bong Revilla? Ang hindi natin alam kung sino ang dapat magdulog niyan o kung yan ba ay automatic. Palagay ko yung dalawa, si Cambe tsaka si Nopoles, convicted sila eh. So sila ngayon ang aapila dyan. Delikado pa rin si Bong. Mga kaibigan, sapagkat garapal eh. Paano magkakaroon ng plunder yung dalawa? Kung wala yung main suspect, pinalalabas nila na sila hindi main plunderer, katulad ni Jinggoy. Kayo yung main plunderer eh. Kayo yung merong control, kapangyarihan sa kwarta ng taong bayan ay pinagkatiwala sa inyo. Hindi magagawa ng dalawang yon na dambungin yung pera kung wala kang pahintulot. Hindi pwede dyan yung sinasabing pineke. Kaya sabi nung dissenting opinion, yung justice na nag-dissenting opinion, siya sana ang ponente, siya sana susulat ng desisyon, ng hatol sa mga akusado, kay Bong Revilla at saka sa dalawang co-accused niya. Pero, nagkaroon ng botohan eh. Numbers game eh. Katulad din ng Korte Suprema. Nabaliktad ngayon. Ang naging ponente, yung pong yung umabsuelto, yung dissenting opinion. Yung ponente, yun ang naging dissenting opinion. Ano sabi nung maestrado? Bali ba, yung maestrado na yun, inalam ko, mabuting tao raw yun. Meron daw instance, sumasakay lang, namamasahe lang yun. Isipin mo, maestrado yun. Di matinong tao nga yun. Mga kaibigan, magagawa ba ng maestrado yun? Mamasahe ka? Magko-commute ka? Pagka yung mga ganyan, katulad si Mayor Lim, by the way, birthday nga pala ni Mayor Lim, mamaya na yun eh, Sabado, December 21. Si Mayor Lim, nakaupong mayor ng Maynila, palibasa, hindi niya winawaldas yung pera ng lungsod na Maynila. Nagtiyaga siya ron sa sasakyan niyang bulok na lagi nasisira. May pagkakataon, nasiraan sila sa San Juan pa nga eh. Alam niyo ginawa ni Mayor Lim? Iniwan yung driver. Sumakay ng taxi. Pabalik sa Maynila. Ayun, doon yung makikita, mga mabubuting tao yun. Hindi sila natatakot. Hindi sila nahihiya. Mga kaibigan. Di ba? Yung mga gumagawa niyan, di ba merong na-appoint ngayon na justice sa Supreme Court. Dalawa yata yung bagong appointed ngayon na associate justice sa Korte Suprema. Yung isa ron tawag si Judge Habal-Habal. Nagta-tricycle, yun ang sasakyan niya, tricycle. Judge siya. Di matinong tao rin yun. Mga kaibigan, sana nga lang, pag nandyan na sila sa pinaka-aasam nila, pinakamataas na pwede nilang marating yan sa judiciary, yung ikaw maging associate justice and eventually, baka maging chief justice of the Supreme Court ka, yan na yung pinakamataas na karir na pwede mong marating sa judiciary, wala nang mas mataas pa dyan sana nga lang, huwag silang magbago. Kamukha ng
sinasabi natin si Mayor Alfredo Lim, mayor na, nagtataksi pa, naglalakad pa. Naglalakad si Lim. Mula doon sa bahay niya, papunta doon sa isang restaurant dyan, sa Rose Boulevard. Naglalakad. Mga kaibigan, alkalde yun, na Maynila. Meron pa, itong justice na nagsabi, yung kumontra doon sa desisyon ng pag-absuelto kay Bong Revilla. Mga kaibigan, sinabi niya nung yan nililitis yan pag tinatanong ang isinasagot niya, kung di mo alam, hindi ko alam. Kung hindi, yun ang isasagot, tatahimik daw. Sipin ninyo yun. Opinion nyo na maestrado. Kaya, yung kaso ni Bong Revilla, yan talagang nangangailangan ng pagliliwanag ng Korte Suprema. Sabi ko nga, ang suspecha ko sinadya yan nakipag-bargain to sila Bong Revilla dyan sa, suspecha ko yun sa Sandigan Bayan, bukod sa alam nyo na kung magkano ang dahilan, pumayag na itong dalawa, kinausap siguro, magpakumbik na kayo. Total doon na lang natin lakarin sa Korte Suprema yan. Pag dinulog. Total, absuelto ko, maabsuelto rin kayo. Paano? Kung baliktad. Kung ang mangyari, i-convict din ng Korte Suprema. Sasabihin ng Korte Suprema, tinarantado ng inabuso ng Sandigan Bayan ang kanilang authority, yung discretion nila sa paghatol. Mga kaibigan, inabuso nila ang kanilang kapangyarihan sa paghatol. Dapat makumbik si Bong Revilla sapagkat masisira yung elemento ng kasong plunder. Yun yung mga elements sa kasong plunder. Diba sabi ko sa inyo, bawat krimen, may mga elemento yan. Isa sa elemento ng plunder yung conspiracy, yung sabuatan. Mga kaibigan, paano may naabsueltong isa? Sabuatan pala yan, di lahat sila convicted. Kung absuelto si Bong, dapat inabsuelto yung dalawa. Kaya doon, kung bakit nangyari yun, deliberate yun. Idinisenyo yung desisyon na yun, siyempre yan ang isipin mo bawal ba mag-isip? Sinasabi ko ngayon yung iniisip ko at iniisip din ng iba. Yung sinadya deliberate na inabsuelto ito, si Bong Revilla, pagkatapos kinumbik yung dalawa, si Cambe at si Napoles, para eventually mabaliktad yung hatol kay Napoles at kay Cambe. Mga kaibigan, ma-absuelto din sila. Paano kung titignan talaga ng mga maestrado yung dissenting opinion? Nung sinasabi nating dapat na siya ang susulat o ponente sa desisyon ng hatol kay Bong Revilla, nangyari na natalo sila sa botohan. Majority yung bumoto, 5 yata sila. Tatlo yung nagsabi absuelto si Bong Revilla. Kaya yun ang lumabas na naging ponente. At ang naging dissenting opinion, yung dating ponente. Yun yung nagsasabi na nung nililiti si Bong Revilla, walang maipresentang ebidensya o kontra dun sa mga ebidensya laban sa kanya. Dokumentado yun Di ba yung mga bank account? Pag tinatanong daw si Bong Revilla, ang sagot lang ni Bong Revilla, hindi ko alam.
O pagka hindi naman, ang isasagot niya, hindi ko alam, pag hindi yun, tatahimik lang. Anong klaseng depensa yun? Hindi ba dapat yung ebidensya laban sa'yo, pasisinungalingan mo yun, kontra-ebidensya. Ebidensya ba yung gano'n? Sasabihin mo, hindi mo alam. Alibay yun eh. Di ba? Kung wala kang pinipresentang kontra-ebidensya, alibay yun. Sabi mo lang yun, sa bunganga mo lang yun. Di ba? Hindi pwede yun, mga kaibigan. Magbabalik po ang inyong lingkod pagkatapos lamang ng ilang mahalagang mensahe mula po sa ating himpilan. You're listening to DZRJ 810. This is DZRJ 810 AM Radio Bandido on Radio Vision Channel 224 on Sky Cable Manila, on TV Plus boxes and live on radio on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming on www.facebook/DZRJ 810 AM. May you have peaceful, safe, and happy holidays from all of us here at Radio Vision. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Patuloy po tayo mga kaibigan. Pero bago natin balikan yung mga pinag-uusapan natin at pag-uusapan pa natin, ang pangalan nga pala nung judge na humatol, si Judge Jocelyn Solis Reyes. Siya po ang presiding judge ng Quezon City Regional Trial Court, Branch 221. Mabuti na lamang merong mga ganitong hukom. Ilan niyang mga alam kong hukom. Ewan ko kung ano mangyayari dun sa kaso ng droga dyan sa Maynila, yung sa Valenzuela. Di ba nasa sala naman yun ni Judge Reynalda Estacio. Limutan ko, parang ganun ang pangalan eh. Okay yun, nung umpisa nung pinalipat niya yung mga naaresto. Yung sila Taguba, tsaka yung ibang mga kasabwat doon sa shabu sa Valenzuela, yung 6.4 billion shabu, yung kay Pail doon. Niya yun. Pinalipat niya yun sa Manila City Jail. Transfer niya. Kasi ayaw i-transfer ng National Bureau of Investigation. Nilipat yun sa City Jail. Sa Pasay, meron ding magaling na judge dyan. Ang apelyido Wagan. Matitinong mga judge yan. Mabuti, alam niyo kung bakit? Ito raw pa lang si Judge Jocelyn Solis Reyes. Ito pala'y kandidato na maging maestrado ng Court of Appeals. Kaya lang, yung dating nakaupong Chief Justice, si Sereno, pinakiusapan siya na wag mo na munang hangarin yung pwesto. Tapusin mo yung Maguindanao Massacre. Napakiusapan siya, kaya tinuloy niya yung paghawak dyan sa Maguindanao Massacre case, mga kaibigan. Ngayon, sa pagkakataong ito, gusto muna nating batiin, alam niyo na kung sino mga may birthday ngayon.
may birthday ngayon. Unang-una si Mayor Alfredo Lim. Birthday niya ay mamaya na yan. Sabado. December 21, mga kaibigan. Sipin ninyo, si Mayor Lim isinilang siya December 21, 1929. Ibig sabihin, 90 anyos na si Mayor Lim. Pero sino makapagsasabi, mga kaibigan, pag nakaharap niyo sila, si Arlene, di ba, naisama ko yan, nakipag-breakfast kami kay Mayor Lim, tsaka yung husband niya, si Ramon. Nakita nila pumunta pa nga si Mayor Lim dun sa party ni Arlene Mga kaibigan, nakita niya, di ba? Antikas. At hindi mo sasabihin yung tikas na yun 90 anyos yun. Makikita niyo sila Enrile. Matanda na yan. Mas matanda kay Lim yan. Si Enrile yata, 94 na yan Pero si Enrile, nagpapakwan yan Yung yung nagpapasaksak sa kwan. Sa abroad nung pampabata. Pati si Erap, di ba? Si Erap, ilang taon na ba yan? 80, mahigit. Mga kaibigan. Pero panay saksak yan Nung ano ba tawag mo ron? Kalimutan ko na Palibasa, hindi natin. Si Lim hindi Mga kaibigan, katunayan, tuwing Disyembre yan, di ba si Mayor Lim tinatapos niya yung simbang gabi, nagsisimula yata yun, 15, di ba? 1 linggo ba yun? Tuwing madaling araw yan, nagsisimba yan, tatapusin niya yun. Mga kaibigan, ganun din ngayon kasi nakikita ko yung mga litrato nila sa sa Facebook Pinopost ng mga sumasama sa kanya sa sa simbang gabi. Mga kaibigan. Kaya, yung nga pala, anak ko si Mark, nag-birthday din po kahapon Kaya, hindi ko naman nabati. Kaya, belated happy birthday. Meron pa nga yung, itong mga, pamangkin ni Arlene Tanyedo Barrias, anak ito ng brother niya si Arnel, anak ni Arnel si Jifer Tanyedo. Birthday din ng Martes Hindi ko rin nabati. At saka yung apo ni Arnel, apo na rin ni Arlene, yung si Allison, 5 years old, birthday niya rin po nung Martes. Mga kaibigan, belated happy birthday dun sa mga iba na hindi natin nabati. At inuulit po natin ang ating pagbati kay dating Manila Mayor Alfredo Lim. At narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Congratulations din pala kay Ramon Barrias, yung husband ni Arlene nasa Amsterdam. Sapagkat nabigyan na naman pala ng award ng kanilang kumpanya, mga kaibigan, bilang Best Employee for 2019. Best Employee. Isipin ninyo yun, sa dinami-dami ng
empleyado nitong kumpanya. Alam ba ninyo yung kumpanya nila? Abay, kilala ito sa buong mundo. Yung Gemological Institute of America. Hindi ito, prostitute. Ibig sabihin, Gemological Institute of America, sila yung yung sa mga, yung mga alam niyo na, yung mga bato, di ba? Yung mga hiyas, yan. Sila sumusuri niyan. Yan ang pinagkakatiwalaan sa buong mundo. Nagkaroon ng surprise na award kay Ramon Barrias, yung kumpanya. During yung kanilang Christmas party yata kanina, mga kaibigan. So, magandang pasok ng 2019, dito kay na Ramon at saka sa kanya may bahay si Arlene. Sana nga mas maging maganda pa yan yung mga darating na taon. Sorpresa, isipin ninyo, ng country manager nito pong Gemological Institute of America. Congratulations kay Ramon Barrias. Meron pang isang nabagong desisyon, mga kaibigan. Sunod-sunod, nakita ninyo yung Kilito Lapid, di ba? Ito naman, di ba pagkatapos nitong Maguindanao Massacre, ang involved kasi rito mga napatay, media, di ba? Sino mga walang, kasalanan, walang dahilan na pagpatay, senseless, di ba? Parang pumatay lang ng hayop na mga yan. Ngayon, eto, may kaugnayan din itong isang kaso naman ngayon sa Court of Appeals. Binuhay din ng Court of Appeals yung pong kasong murder laban kay dating Palawan Governor Mario Joel Reyes sa pagkakapas lang po doon sa dating broadcaster at environmentalist na si Doc Jerry Ortega. Ito, naglabas ng panibagong desisyon ng Court of Appeals. Mga kaibigan, pinag-uutos po, inuutosan ng Court of Appeals yung Palawan Court, yung lower court sa Palawan, na humawak nitong kasong murder labang kay dating Governor Joel Reyes at saka yung kapatid niya. Mga kaibigan. Pero ang nakalagay dito sa balita, yun lamang pinabubuhay yung kay Governor, yung dating Governor. Yung kapatid niya, dating mayor naman sa Coron, si Mario Reyes. Sila po yung mga principal accused. Mastermind, bilang mga mastermind sa pagpaslang kay Ortega, isang broadcaster. Noong 2011 sa Puerto Princesa naganap yung krimen. Ngayon, to si di ba kaibigan ni Dilima yan kliyente ni Dilima yan sa eleksyon, yung si Joel Reyes. Kaya lintikan nangyari sa kaso niyan, mga kaibigan di ba una, inabsuelto na ni Dilima yan sa Department of Justice. Baka dahil dun sa ipinresinta nilang kung ano-ano, kaya inabsuelto ito ng lower court, mga kaibigan. Mahina ang ipinresinta nilang ebidensya. Ganon kasi pagka
pwede kang tumulong, kamukha nung ginagawa sa ombudsman, lalabnawan yung kaso mo ng ombudsman para pag pinail nila sa Sandigan Bayan, madismiss. Madaling i-dismiss. Kukulangan nila yung ebidensya o kaya wala talagang ebidensyang ipipresenta. Ganon eh. Mga kaibigan, pwede mong pahinain yung kaso para ma-dismiss sa umpisa pa lang. Ngayon, itong pagbuhay sa kaso labang kay Joel Ortega, dating gobernador ng Palawan, ito ay sinulat yung desisyon ni Associate Justice Marie Christine Azcárraga Jacob. Sinasantabi niya yung pong January 2018 ruling o decision at pinagutos niyang buhayin ng kaso. Inuutosan ng Palawan Regional Trial Court na magpalabas ng warrant of arrest laban kay Reyes, yung sa dating gobernador, mga kaibigan. Ang sabi yun itong maestrado ng Court of Appeals, in issuing the decision, ang sabi yun niya, masyadong napakaaga. It was too early for the court to decide whether or not there was enough evidence to pursue the trial. Sipin ninyo yan. Ang sabi, masyadong maaga para sabihin ng lower court na walang sapat na ebidensya para ipagpatuloy ang paglilitis. Kaya dinismiss pala yan. Yun ang sabi ng judge. Ang sabi ni Azcárraga, masyadong maaga para sabihin yan. Ito sabi thus, the proper course of action is not to dismiss. Ang tama raw dapat na naging aksyon ng hukuman, hindi i-dismiss ang kaso, kundi ituloy ang paglilitis. The court, at this particular stage of the proceedings, cannot arrogate upon itself the task of dwelling on factual and evidentiary matters. Ayun po ang sabi. At yung desisyon na yan, kinatigan ng mga kapwa niya maestrado, si Danton Buser, Victoria Isabel Paredes, Maria Pilomena Singh, at Rafael Antonio Santos. Makatwid, unanimous po yung ruling, yung decision. Yung mga maestrado ay unanimous po bumoto para litising muli. Pero ibig sabihin, pinalalabas ang warrant of arrest, arestado yan, walang piyansa yan dahil ang kaso niyan ay murder. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sa Amerika naman, di ba, inaprubahan ng majority ng House of Representatives sa Amerika yung pong articles of impeachment labang kay dating President Donald Trump. Dalawa yung inaprubahan para magkaroon ng basis na siya ay impeached. Yung isa abuse of power din At yung isang article yun yung parang
ano ba, may tawag dito niyan eh. Yung ikaw hinahadlangan mo yung proseso ng hustisya. Ano tawag doon, mga kaibigan? Dalawa yun, madalit sabi. Ngayon, ang bumoto, majority, dahil ang bumubuo pala ng majority sa House, sa Amerika, yung mga Democrats. Si Trump, Republican yan. So, kung susundin ang proseso, kung di ako nagkakamali, ipapile nila yung articles of impeachment na yun sa Senate nila. Kamukha yung ginawa dito kay Erap, di ba? Mga kaibigan. Ngayon, ang mangyayari, yung Senado ng Amerika, yun ang uupo na impeachment court. Ang ibig sabihin ng impeachment kasi, yung pag sinabing na-impeach ka, hindi sinasabing natanggal ka. Hindi yun ang kahulugan nun. Ang kahulugan nun, parang ombudsman, di ba? Yung nagsisilbing parang ombudsman, yung sa batas, sa proseso ng impeachment. Political ito eh. Political yung kasong ito, hindi naman ito criminal eh. Ngayon, pagkalimbawa, napatunayan siyang nagkasala dyan, pwede siyang sampahan ng kasong kriminal. Katunayan, hindi naman si Trump ang kauna-unahang inimpeach eh. Si Nixon, inimpeach yan. Kaya lang, si Nixon bandang huli, nag-resign yan eh. Dahil nag-resign siya, yung vice president niya, ang pumalit sa kanya. At pagpalit ng vice president, siguro parang nag-uusap na rin sila, mag-resign ka, ia-absuelto kita. May kapangyarihan ganun ng presidente. Pag naupo ng presidente, kasi iba na eh. Yung vice president, naging presidente siya eh. Inabsuelto na niya kaagad si Nixon, mga kaibigan. Ngayon, dito naman sa kaso ni Trump, ang paniwala ng marami, hindi ito magtatagumpay pagdating sa Senado, mga kaibigan. Kung lilitisin ng Senado si President Trump. Kasi yung Senado naman nila, ang majority ay Republican. Nakita ninyo? Kakaibang-kakaiba sa Amerika. Kita ninyo, pati presidente ron. Walang presidente ron sa Amerika. Mga kaibigan. Ang kagandahan sa kanila, gumagana yung system eh. Meron yung talagang check and balance. Dito, wala naman tayong check and balance. Paminsan-minsan mo lang makikita yan eh. Hindi gumagana sa atin yung check and balance laban sa presidente. Pag presidente ang tatamaan, hindi gumagana yun. Yung check and balance dito. Mga kaibigan, bakit nyo? Paano gagana yan eh? Dito, ang majority ng House of Representatives kaalyado ng administrasyon. Yung Senado kaalyado rin ng administrasyon. Bakit nangyari yan? Bakit dito lang nangyayari sa atin yan? Although kinokopya natin yung sistemang yan, lahat siya sa Amerika. Ultimo yung impeachment na yan, kinopya natin sa Amerika yan. Ba't nangyayari dito yan yung check and balance, yung purpose kung bakit tayo merong dalawang chamber, magkahiwalay, upper, Senate yun. Yung lower house, Kamara yun. Anong purpose niyan? Yung tinatawag na check and balance. Bakit tayo merong judiciary, meron tayong executive, at meron tayong legislative? Check and balance yan. Paano mo pagaganahin dito yan kung ang
ang mga maestrado, appointed na lahat ng halos ng presidente, ng administrasyon. Ganun din naman sa nakaraan. Pagkatapos, itong Senado, ganun din. Majority sila. Majority sa House sila. Hindi gagana yung check and balance pagka ganun. Yung check and balance, yan yung essence ng democracy, di ba? Ng demokrasya. Para hindi makapag-abuso. Yung isang halimbawa House, hindi sila makapag-abuso kung gumagana ang check and balance. Ganun din ang Senado. Kung hindi sila lahat nabibilang sa isang partido. Dito lang kasi yan, paano? Dito, kung sino nakaupong presidente, majority lagi yun. Nagsisisama lahat doon. Kahit na iba partido nila. Noong nakaraan, pinagdaan ng administrasyon, ibang partido, kung sino yung maupo, doon ang partido nila. Ngayon nga, kulang pa Ipagbawal yung yung partido, magkaroon ng partidong oposisyon, bawal dito ngayon yun. Bakit? Tatawagin ka, dilawan. Sipin mo yan, kung pwede lang nilang ipagbawal yung partido na, bawal na, ang partido, oposisyon, bawal na yan. Kailangan yung partido mo, kung hindi ka kasali sa amin, yung partido mo, kaalyado namin. Dapat ganun. Mga kaibigan, walang check and balance Hindi healthy na masasabi mo ang demokrasya masyado dito sa Pilipinas. Nagkakamali kayo. Ang pinaka-importante talaga sa bansang demokrasya, yung may nag-check para mabalanse. Check and balance. Masama yung lahat, kaalyado na. Wala nang check. Puro balanse na lang yan. Mga kaibigan. Paano magtatago? Yung impeachment, meron tayo sa batas din yan, di ba? Ginamit nga yan kay Erap Estrada ngayon, magagamit pa ba ninyo yan? Pagkatapos ni Erap, di na nagamit yan. Kay Gloria, di na nagamit yan Bakit? Nagsilipatan ng partido Ngayon, kung may opposition man nun, nabibili. Babayaran mo lang, babaliwalain na yung complaint Kahit di mo bayaran, pumatak doon sa yung committee nung may nakakasakop sa impeachment. Hindi niya entertainin, babasuran niya Di ba sa panahon ni GMA, ginawang katarantaduhan niyang impeachment na yan. May nag-file. Kasi, ang gumagawa nun, kaalyado naman ni Erap. Gusto lang makapagiganti. Di ba? Isip mo, magpapa-impeach sa'yo, mandarambong. So, pera din ang gumagana Ano naman ang ginawa naman? Meron nagsisip-sip kay GMA nun, abogado, di ko nababanggitin ang pangalan. Ang gagawin, halimbawa, may nag-file ng impeachment. Magpapile din siya para mabaliwala yung impeachment na totoong ipinail. Itong ipinail niya, walang substance ito. Paano madidismiss yung isa na mayroong substance? Nagkaroon sila ng ruling sa Kamara na kada isang taon, isa lang ang pwedeng i-file na impeachment complaint. Isa lang ang entertainin. Pag naging dalawa, basura yun, pareho. Tinarantado yung batas, pinaglaruan dito, di ba? Mga kaibigan, iba rito sa Pilipinas ang sa akin dito, hindi ako kumakampi kung kanino man. Ang mga dapat niyong mapuna, sa Amerika, walang presidente dyan. Hindi mo pwedeng
Alam nyo, may nagsasabi, magaling niya si Trump. Kasi yung mga binaluktot nung iba, ginawang illegal nung iba, si Obama, si Clinton, ang gagaling magsipagsalita sa social media. Parang dito rin ganyan din si Trump gusto niya ng pagbabago. Mga kaibigan. Ano ba ang style ni Trump? Di ba ganun din? Medyo may pagkabastos. Kasi ang upbringing ni Donald Trump, negosyante yan Lumaking may pera yan. Mga kaibigan, kaya iba ang temperament niyan, iba rin ang orientation niyan. Mga kaibigan, pumasok siya sa politika. Di ba? Iba ang klase ng kanyang karakter. Pero, alalahanin natin na hindi lamang sa ang paraan, binibigay ko nga example si Marcos, hindi ganun ang paraan ng pag-confront sa issues. Kasi ang style ni Trump, yung combative. Hindi ba? Pag presidente ka, dapat statesman ka. Kahit nga hindi ka presidente, cabinet member ka, yun ang makikita mo. Yun ang kaibahan ni Marcos, nung administrasyon ni Marcos. Lahat ng kasama niya, puro statesman. Wala kang makikita. Ngayon, kung ano yung presidente, ginagaya nila. Di ba, ang daming pumapapil na nagsisiga-sigaan? Mga kaibigan, di ba? Napansin nyo? Sabihin nyo sa akin, yung mga inabot yung administrasyon ni Marcos, sila mga statesman niya, sila aspiras, mga disente silang makiharap, hindi sila nagsasalita kasi pwede ka naman bumanat kung ikaw nasa gobyerno. Pwede ka namang pwede mo namang awayin niya nang hindi ka nagsasalita ng sampalin ko kayo Di ba? Wala akong naririnig na ganun kasi. Kay Trump, pwede yun. Kasi iba rin ang orientation ni Trump. Mga kaibigan. Kaya, nagkakaroon din ng butas sa kanya yung iba. Kasi puro blaming game Puro sisi sa iba. Paninisi. So, sige, sabihin na natin, dito, halimbawa, kasalanan ng mga dating administrasyon yung sa pribado ng mga tubig, gasolina, mga kwan. Sabihin na natin, ang tanong, ano gagawin nyo? Mumurahin mo lang? Di ba dapat may gawin ka? Kaya wala Hindi habang panahon ganyan. Mag-iisip na rin ng tao. Di ba? Mag-isip ka na rin. Pagka ganun ka pare, wala. Dadami talaga tanga rito. Magtatanga-tangahan ka di ba? Hindi ka dapat magtanga-tangahan. Sabihin na natin, kasalanan ni ganon. Ano ngayon? Kasalanan nila. Wala kang gagawin. Lahat ng gagawin mong palpak dito, bibintang mo na lang doon sa iba. Kamukha ng ginawa ni Cory yan Di ba? Walang ginawa ang administrasyon ni Cory, kundi murahin si Marcos. Kaya lahat ng kasama ni Cory, lahat siya, puro si Marcos, walang niya, magnanakaw yan Ganon din ang panahon ni Pinoy Puro ganon din ang sinasabi. Pero tanong ko sa inyo, ito hindi nyo ba napapansin? Lahat ng sinasabing nagnakaw si Marcos, puro ganun lang Walang makumbik, hindi makumbik yung mga Marcos sa krimen ng pagnanakaw. Walang conviction. Yung mga pinagdididisyon ng kaso, civil case Di ba dapat ang civil case nakabase yan sa criminal case?
Halimbawa ako, media ko, dinimanda ako ng libel, criminal case yun. Ngayon may kapatid na civil case yun. Pag nanalo yung criminal case, yung danyos, civil case yun, susunod yun. Ito, puro danyos Puro civil case ito. Sa nagbase yung civil case? Sa Bintang? Sa Paratang? Ito na lang, tanungin ninyo. Sinasabi nila ang daming pinagnanakaw ni Marcos. Dati, ganun lang ang ninakaw. Ngayon, palaki na ng palaki. Kasi pati yung ninakaw nila, kinakarga na nila sa kay Marcos. Unang-una, ang naging budget ng gobyerno ni Marcos, based on records, official records ito. 20 taon almost si Marcos ang nagastos base sa official na record. Wala pang 500 bilyon piso. Ang daming napagawa. Ayan, nakikita ninyo hanggang ngayon. Yung mga nagmula kay Marcos na administrasyon, ano pinagawa? Tanong ko sa inyo. Natumbasan ba nila yung pinagawa ni Marcos? Hindi. Saan kinuha ni Marcos yung pera? Kung nagnakaw si Marcos. Number 2, puro lang sinasabi nagnakaw si Marcos. Hindi naman nila masabi paanong ninakaw at saan ninakaw. Ano yun? General? Basta ninakaw sa gobyerno? Anong pangalan ng opisina? At magkano yung ninakaw doon? Walang ganon. Halimbawa, si Lawanda Teo, sumabit doon sa advertisement, pondo ng DOT, identified mo. Kay Marcos, saan? Identified nyo nga? Paano nagnakaw? Ang hawak nilang dokumento, may deposito si Marcos. Pag sinabi bang may deposito ng ginto si Marcos, ninakaw niya yung ginto? Saan niya ninakaw yun? Na-trace niyo ba kung saan niya ninakaw yung ginto? Wala naman Walang ganun Kaya hindi nila makumbik si Marcos. Yan ang totoo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Papatuloy po tayo, mga kaibigan. Yun ang kagandahan sa Amerika. Kung Democrat ka. Hindi pwedeng lilipat ka ron. Butterfly, balimbing. Dito puro balimbing yan, di ba? Gaano karami dito nakinabang sa mga nakalipas na administrasyon? Ang dami yan. Parang mga baboy nga Kung nasan yung darak, doon sila sumasabsab. Di ba? Kasi dito sila magkakapera. Doon sa nakaupo. Ngayon, tatawagin ka naman ng mga yan, makikiisa. Dilawang ka Pag hindi ka nila kapanalig. Anong klase yun? Sa Amerika, Republican ka kung Republican ka. Democrat ka kung Democrat ka. Dito sa atin, kung sino nakaupo, yun lang ang partido. Timo, subukan mo iba maupo, yun na naman partido nun, yun na naman. Nung nakaupo si Marcos, KBL, pumalit si Cory, laban daw. Nung panahon ni Plunder Estrada, ni Fidel Ramos, lakas NUCD. Panahon ni Magnanakaw Mandarambong Estrada,
partido ng masamang Pilipino. Oh. Pagkatapos kay Gloria, lakas, rin, CMD naman. Ha? Oh. Pagkatapos dito kay Juan, kay Panutya. Oh, nabuhay na naman yung Hindi naman liberal party sila dati. Yung partidong tinatagla liberal, hindi. Lakas, sila Di ba laban? Yun ang partido nila. Oh, ngayon, binuhay yung Liberal Party. Di ba? Kay Panutya. Wala naman talagang partido rito Sa Pilipinas, wala. Kung sino yung administrasyon, doon sila lahat pumapartido kasi ang talagang meron dito, party-party. Partido, walang totoo dito. Yung party-party lang ang meron. Kaya dito, hindi pwede impeachment. Yung dito, ang pwede na lang dito, yung pinagdadasal ng iba. Dahil hindi po pwedeng ma-impeach si Presidente Duterte, ang dasal nila, ma-impeksyon na lang. Bueno, magbabasa-basa ho tayo ng mga reaksyon, pagbati dito, mga kaibigan, po. Pinasasalamatan ko nga pala, mga kaibigan, kanina, nagkatagpo rin kami sa wakas. Si Ginoong Joel Cruz at ang kanyang napakagandang may bahay, si Ginang Lourdes Cruz. Nakita kami kanina, tanghali, kwento kami, matagal din, mga ilang oras din mga kaibigan. Papasalamat tayo, sila po taga San Diego, California. At sumusubaybay sa atin doon, kaya nakilala natin. At katropa natin ito, kasama natin ito sa chat group ng Tropang Lapid Fire. Alam niyo, malapit-lapit na, bubuuin na namin yung grupo, yung Tropang Lapid Fire na yan. Magkakaroon ng anniversary ang ating programa. 13th anniversary next year ho. So, may mga aktibidad kaming ihahanda kasi malawak na ang Lapid Fire. Yun nga tinignan ko yung views natin, ang laki na mahigit ng 10 million, more than 10,500,000 as of kanina ho yun Hindi ko alam pagkatapos ng programa natin ngayon. So, bati-bati muna tayo, mga kaibigan. Pinasasalamatan ko lang yung mag-asawang sina Ginoong Joel Cruz at ang kanyang may bahay, si Ginang Lourdes Cruz. Pati na yung kanilang mga kamag-anak pala na mga sumusubaybay din po sa atin. Basa-basa tayo dito, mga kaibigan. Siyempre, yung Tropang Lapid Fire, binabati natin sina Arlene Tañedo Barrias, ang kanyang husband si Ramon sa Amsterdam, sa the Netherlands. Sina Rosita DC, mga katropa natin yan. Yula Sotelo, isang musician. Si Jorge Beichong sa Tokyo, Japan naman. Si Buenos Dias Joel Diaz ng Italy. At si Carolina Luge, yan mga katropa natin sa Italy. Si Andres Bonifacio ng Michigan. Si Rosemary Victoria Court ng New York, Quezon City. Ayan, Si Carmela Torres Balcos. Yan. Si Susana de los Santos. Siyempre si Kaani Formata Saludes at Kaenyang Mina. Ayan, si
ano ba ito? Si Carmela Torres Brihino. Yan. Patropa natin yan. Sino pa ba? Si June de Valencia. Mga kaibigan, isang actor, singer. Si Arnaldo de la Paz, nanonood po. Ito nga pala, alam ba ninyo, ang datingan ng inchik ngayon, dagsa-dagsa na sa airport. Ano kaya itong mangyayari sa Pilipinas? Mukhang hindi na maganda mangyayari, mga kaibigan. Dagsa-dagsa na sila kung dumating ngayon sa airport. Pagtanong ninyo, si Marie Orsa ay nanonood from Quezon City. Si Neil Yang, hindi naman Neil Yang pangalan mo Neil Yang ba talaga pangalan mo? Sindikato na yan, kumbaga mafia. Yan. Si June Perin, sabi niya, inchik and balance ang nandito. Si Paulman, anong tawag? Paulman Punsal, binabati natin sa Dubai. Pati mga kasama niya. Si Attorney Berteni Toto Kausing, sabi niya, wala kasing batas na nagbabawal na tumalon sa ibang partido. Kahit pagbawal mo yan ang dapat ipagbawal dito yung makapalang muka. Yun ang talagang katotohanan kung ba't sila palipat-lipat, hindi naman yung batas sa partido Wala namang, wala namang sinusunod na, tuntunin niya mga hayop na yan. Ang kakapal ng mukha, balimbing yan Di ba? Si Edwin Javier from Burbank, California, nanonood po. Si Alexian St. Alexius, pagkatapos ng termino ni Duterte, everybody will say, bye-bye. Bahala na sa buhay mo. Yan. Si Arlene, hindi, meron siyang si Cheryl Belen, watching from Antioch, California. Si Nixon po ay hindi na-impeach. Nag-resign po siya before the impeachment. Proceedings begin. Hindi, pag na-impeach ka, ibig sabihin, inaprubahan yung articles of impeachment. Ngayon, ipo-forward yun sa Senate. Yung Senate, pag-aaralan nila yon at bubuo sila ng impeachment court. Bubuo yung sarili nila. Yung kay Nixon sa Watergate scandal yun. Ang na-impeach due to impeach po or nakasuhan po ng US Congress where US President in the 1800s, Clinton due to lying in Congress dahil po dun sa Monica Lewinsky scandal, and now Trump for abuse of power and obstruction. Yung kay Clinton lollipop lang ang kaso nun sa Oval Office, sa Oral Office, di ba? Isipin ninyo, naging impeachment, nauwi sa impeachment. Ito namang sinasabi niya, yung kay Clinton, natatandaan ko may sinabi si Clinton dun natahimik lahat di ba? Binanatan niya yung mga yung mga mambabatas Sa atin po kasi ang mga politiko, mga hunyango, pag malakas yung kabilang politiko, maglilipatan na. Ganyan ang style ng mga politiko sa atin. Pinaglihi nga sa baboy Kung nasa ng labangan, nandun sila. Ganun yun. Anong partido? Partido nila, darak. Yung darak ng baboy. Joselito Camacho, nanonood from Pleasanton, California. Binabati natin. Si June Ferin. Dito, pag nagnakaw sila at nabisto, ituturo yung mga dating magnanakaw. Bakit sila ganun? Tama yun.
Sinimulan niya kay Cory. Lahat ng mananakaw, nakawin mo na. Ganyan ang ginawa ni Erap sa Maynila. Baka kala ninyo. Kaya kayo, kayo masyadong nagpapaniwala. Mag-ano muna kayo. Ha? Magunos dili muna kayo bago kayo magsalita. Si Rodel Etorma, Locsin po, pinakabastos. Next si Andanar. Si Bondok ng Philippine. Hindi, ano yung Pagcor yun. Ledge Chulbo, isang musician, matagal na nating taga-subaybay ito, nanonood sa atin. Si Mike Madela, si Aurora Lim ng New Jersey, si Lucila Hatiko, listening from California, mga kaibigan, si Gerald Andaya Mendoza, concern pala kayo, Sir Pinas, ba't di nyo paabot sa gobyerno yung concern natin? Hindi naman lagi na narinig government yan. Ba, hindi ko na trabaho yun, Gerald. Itong ibig sabihin ng media, sila may trabahong makinig. Hindi kami ang may trabahong mag-suggest sa kanila. Para saan pa yung mga tao nila? Ba't sila kumuha ng mga advisor, ng mga ano? Hindi naman namin yun eh. Dito, pinag-usapan natin, media sa pagitan ng mamamayan at ng gobyerno. Nandun sa gitna ang media. Diba? Na nagpapaliwanag. Sa kaso namin, sa kaso ko, komentarista ako eh. Nag-uopinion ako, depende sa aking interpretasyon at pangunawa doon sa issue, sa balita. And at the same time, inahatid natin ang balita. Balita rin ito, kinukomentaryuhan lang natin. Merong Democrats na bumoto against impeachment ni Trump. Yung isa, nagpalit ng partido, lumipat sa Republican. Meron ako nakita, independent, isa bumoto rin pabor sa impeachment. Si Kamaita Basilio, nakatropa nga pala natin sa Geneva, Switzerland. Si Edwin Javier, partido, parti-partihan, daming lilipat dyan. Yun nga eh. Partido, parti-parti, pangalan nila. Si Osias Salviejo Balgos, Jing Aseñero Taiko, ng Dipolog City. Ba, layo nun. Ano to? Elizabeth Dungo. Yan. Si Joe De Lemos. Binabati din natin si Vicky Gabriel Rodriguez na wine-welcome po ni Joe De Lemos sa Amerika. Siguro bagong punta ron. Si Emilski Zapata Sablan ay nakikinig from Hong Kong. Nanonood siya. Kumusta dyan sa Hong Kong? Si Dave Dumbrique. Si, ayun, nakikinig na pala sila, Mr. Joel Cruz. Si Jason Regunan, si Rolly Hernandez. Ba't ito, namatay na, naghang na. Ang dami pa naman dito. Dito ako maraming mababasa eh. Pag tumagal siya, yun, naghahang na siya. Ano po, mga kaibigan. Tingnan ko lang kung maibabalik ko pa siya. Andali po lamang. Pero wala na tayong oras eh. Binabati rin po natin si Lolo Benjamin Tado, si Lola Veronica Tado, ang buong pamilya Tado sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Sa Lunes, ipapublish ko yung magkakasyang pangalan sa column ko. Hanggang
hanggang sa ano na yan, hanggang sa New Year, maglalagay ako ng mga pangalan na ating pasasalamatan ng mga listener natin, lahat kayo. Yung iba dito sa radyo. Dahil wala na po tayong oras, diyan po kami muli pansamantalang magpapaalam. Sa pangalan po ng ating Technical Director si Braille. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Nasa mid ako. Bueno, mga kaibigan, maraming salamat po ha. Bukas na ulit ako, sa Lunes na po ang balik natin. Sa Lunes na ako magmamagandang yumaga, medyo garalgal yung boses ko. Lalamunan ko. Sa bayan ko, lahat kami ay pantay. Walang nang abit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang abit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan